Hi guys, in this video pag-uusapan natin itong R Games. So kung gusto nyo maglaro ng racing game and at the same time gusto nyo kumita ng crypto, panoorin nyo tong video na to guys. Lalo na dun sa mga mahilig sa mga racing games like Forza Horizon, Grand Theft Auto at iba pang games, panoorin nyo to guys. So ang gagawin natin ngayon, since na-download ko na siya, kung makikita nyo dito guys, na-download ko na siya, andito na siya. So yan yung application niya, yan. Tapos yung token niya guys, available na din dito sa MEXC Global, sa Gate.io, sa BingX. Yan yung mga centralized exchange kung saan tayo pwedeng bumili ng R-Game token. And sa decentralized exchange naman, available ito sa PancakeSwap tsaka sa Raydium. So para makita nyo yung gameplay niya, lalaruin muna natin to bago natin i-review. So ipapakita ko muna sa inyo guys yung gameplay niya. Tapos mamaya, isa-isahin natin yung mga mahahalagang information para ma-review natin yung NFT game na ito. So hindi ko na siya lalagyan ng sounds guys kasi medyo maingay yung sound niya kapag umaandar yung sasakyan, and baka makopyright din tayo kasi may background music siya at hindi pa pwedeng i-off yung background music nito. So makikita nyo dyan, Dalarin TV nakalagay, and ito nga pala kaya Web3 game ito or crypto game kasi kung makikita nyo dito, meron siyang connect wallet dito sa lower right corner ng software nila. So kapag i-click natin yung connect, mapupunta agad tayo dito sa chain safe ng github.io, tapos ipapop up na niya yung MetaMask wallet address natin. So ibig sabihin pure crypto game ito guys. Ngayon pupunta na tayo sa settings, tingnan natin kung anong mga meron dito. Yan, may sound off dyan pero hindi pa siya gumagana nung trinay ko. Sa profile naman, user account, yan yung username natin, Dalarin TV, player ID nandyan din, and of course crypto game ito kaya meron siyang wallet dito. Pero magbaback muna tayo at ipi-play na natin para makita nyo yung gameplay muna. So marami tayong pwedeng pagpilian na sasakyan dito. May Japan, may British cars, may Italian, may USA, tsaka merong German. Since mahilig tayo sa Hellcat, yan ang pipiliin natin guys, yung Hellcat. Yan ang gagamitin nating pang race. And yan na, loading na. So tayin lang natin matapos yung loading guys para malaro na natin itong racing game na to. And yan, nag-i-start na siya guys. Yun yung mga sasakyan, napakaangas, ang gaganda ng mga design. So magandang laruin ito talaga guys kasi mag-enjoy kayo and at the same time hindi ito boring. Okay, start na. So tatry nating manalo dito sa game na to. Okay, nauuna yung puti na Hellcat, overtaken natin yan. So sa left side makikita nyo dyan may escape or pause yan, may handbrake, yung spacebar, tsaka nitro yung shift. Tatry natin yung nitro kung mabilis ito. Magna-nitro yan, naka-nitro na tayo. So mabilis nga yung nitro nya guys, maganda, nakaka-aliw laruin ito. Ito yung mga kulang dun sa mga play to earn games na hindi masyadong nag-succeed kasi wala silang gameplay na ganito, yung magandang graphics na katulad nito. Try natin yung brakes. Okay, brakes natin. Handbrake pala to, handbrake. Pang drift. So pwedeng pang drift yung handbrake na yan. Sus, nabangga pa. So didiretson lang natin dun sa curve guys. Tatry natin yung handbrake nito. Okay, nitro muna natin para bumilis, tapos mag-handbrake tayo dito para mag-drift. Okay, yun. Maganda guys, maganda yung controls, napakagaan, and syempre yung graphics hindi masakit sa mata. So mukhang matagal-tagal itong racing na to, hindi ko na lang tatapusin guys. At least nakita nyo na yung graphics nitong play to earn game na to. So diretso na tayo ngayon guys dun sa review. So i-review na natin kung paano nga ba kikita dito. Titignan natin dun sa website nila. Babasahin natin yung light paper guys ng game na to. So yun yung gameplay niya. Ang next naman na gagawin natin guys ay re-review natin yung website niya. I-check natin yung mga information dito na mahalaga. Ito yung mga ginagawa natin kapag nag-DDR tayo. So kung makikita nyo dyan, may Wimix doon, may BMW Capital, Game Evolution, ito yung mga backers niya, and media coverage niya guys. May Bloomberg, Cointelegraph, Coindesk, Coinstats, yung mga yan.
Welcome to our games, may virtual garage, may various modes, may unique vehicle modeling, may futuristic AI. Uy, may AI. Tignan natin. AI to deploy faster vehicle models, dynamic game behavior adjusting to user-generated content and demand. So yan yung sinasabi nilang UGC, user-generated content. Yan yung umuuso ngayon sa mga streamers. Meron din itong story mode, may street racing, may Formula R, may demolishing mode, and meron din daw silang off-road racing. Scroll natin sa baba, tignan natin. May R Garage. Ito, roadmap. Q1, core games mechanics. Tapos may blockchain and NFT integration, marketing launch activities, may play to earn or P2E mechanics. Q2 naman, new vehicle types and categories, advanced track design. Ay, check natin yung light paper na lang niya pala guys. Mamaya natin i-check itong tokenomics nila. Anyway, yung core team nila, makikita naman natin dito. Ito yung co-founder. Merong dalawang co-founder dito. May automotive, may Unity game designer, may creative art, UX design, may app and website designer dito, and meron silang digital media manager or content writer. Ito naman yung mga advisor nila guys, si Yuen Wong, Mario Nofol, tsaka si Sky Wee. May mga institutional advisors din sila dito. Ito, Diana Ventures, Ferrum Network, Lavender Capital, QU Ventures, powered by Unreal Engine yung game. And syempre ito yung company nila, Fabwealth. So sa BNB Chain and Solana ito. And sa baba, so wala dito yung light paper. Eto, andito pala yung light paper niya guys. So, check natin yung light paper niya. Isa-isahin natin. Sabi dito, platform with multiple games supported by user-generated content and AI integration. Medyo futuristic yung gustong mangyari ng Fabwealth Studios dito. So, sa community daw nila guys, meron na silang 40k plus na gamers, over 100,000 followers. Tapos, may mga awards na din sila guys. Top 10 blockchain game 2022 by PlayToEarn.net sila. And ito, top 25 blockchain game 2022 sa PlayToEarn.net din. Sila din yung top 2 most liked games by Earn Alliance. Kung hindi kayo familiar sa Earn Alliance, i-google nyo na lang guys. And hackathons, ito naman sa Polygon, won the best gaming on Polygon by Dora Hacks. Won the best gaming on EOS EVM by Dora Hacks din. And sa Chainlink, won the most innovative game on Polygon by Chainlink. So okay din pala guys, at marami nang napatunayan itong Fabwealth Studios na to. So hindi siya basta-basta, hindi siya isang flyby company kasi meron naman na silang mga awards na ganon. So ito daw ay isang realistic na gaming and user-generated content with AI and platform where gamers and designers meet. So pwede kayong mag-design ng mga sasakyan dito kapag meron na silang mga NFTs. And sa mga gustong makakita nga pala ng token nila guys, nag-TGE na sila nung April 8. So nakita naman natin na umakyat yung token nila, and since bumabagsak yung Bitcoin ngayon, kaya naman bumagsak na din yung token nila. And para sa akin, may pag-asa pang umakyat ang price nito guys, kasi nakita naman natin yung gameplay niya, very entertaining talaga yung gameplay niya, kaya para sa akin may pag-asa to. And nga pala, ilalagay ko din itong link tree nila guys, makikita nyo dyan yung link tree nila. Meron silang CoinMarketCap, CoinGecko, Gitbook, Twitter, Rgame Official Chat sa Telegram, Rgame Official Announcement sa Telegram, may Discord, LinkedIn, Medium, website, Facebook, Instagram, YouTube, Reddit, Rgames, Media Kit. So andito lahat yung information. Lalagay ko tong link na to dyan sa description box para mag-Dior na din kayo. And ituloy natin tong light paper nila, R modes. Ito yung mga modes. Meron silang Formula R, which is katulad ng Formula 1 racing. May street race and may story race. Ito naman yung product overview nila. May story mode, mono mode, demolition mode, tsaka formula mode. Meron silang market landscape dito. Ito daw yung problems sa Axie Infinity, sa Mobax, tsaka step in. Number 1 is lack of gameplay experience, kasi puro profit lang daw ang focus ng mga games na yan. Not unlike dito sa our game, which is may gameplay talaga na
na maganda. And poorly thought out mechanics, yan din. Isa din daw yan sa problema dyan sa mga NFT games na nandyan. Number 3 is lack of variety in the game. So naboboring yung iba, kaya naman lack of variety. Kaya maraming modes yung R games and low quality graphics. Dito hindi ako sang-ayon guys kasi kahit naman gaano kapangit yung game or yung graphics, basta malaki yung kita, okay na eh. Na-enjoy ko naman basta malaki yung kita niya. Next slide. So solution. Ito yung mga solution nila. Number 1 is high quality graphics using Unreal Engine 5. Number 2 is solution 2, thoughtful mechanics based on analysis of competitors' mistakes. Solution 3 is various modes to increase the interest in the game. Number 4 is players can influence game content. So yun yung maganda kasi sa marketing. Kapag maganda yung game, pwedeng i-stream, and syempre pag may mga nag-i-stream na dun sa game, umuuso yan at maraming nagiging interested, katulad na lang nung Night Cross nang marami nang nag-i-stream. Solution number 5 is hosting special events. So kailangan din daw yon, katulad ng mga esports, mga ganyang klaseng events. So tignan natin yung future nitong game na to kapag ginawa nila lahat itong mga solution na to. Ito naman yung R game economics, secondary market, games, community governance, staking. Okay, pass na tayo dyan. R game business model, check nyo na lang ito guys. Meron ding R game in-game economy. So yan, may mga trading din dyan. Magkakaroon din daw ng rise of in-game value, and pwede nating i-exchange yung mga nakukuha nating NFTs or in-game currency into the real world money. Next, ecosystem revenue model and tokenomics. So yan, may registration fee, daily tournaments entry fee, seasonal NFT tickets, 20% full price. So yan yung tournaments nila. Meron ding sa gaming, NFT sales, 10% royalty, tournament fees, 10% redeem tax. And non-gaming naman, garage minting fee, 10% sale tax, NFT sales for gamers yon, and subscription fees, tapos revenue sharing. Meron ding governance dito, which is yung staking and unstake fee. Next is tournament revenue. So since wala pa namang mga ganyan, wag muna natin pag-usapan yan. May revenue projection din sila dito, user acquisition strategy, may Wimix. Makikita nyo dyan, 300k plus yung gamers ng Wimix. Pagka-check ko kanina, nasa 390k na. So, 400k na yung gamers sa Wimix. Sa Fabwelt naman is 40k na. Bago pa lang sila, pero 4k plus gamers na. So, magkakaroon din sila ng partnership with gaming guilds and game streaming. Mapa Web 2 and Web 3 influencers ay i-collaborate nila guys para dito. So, inaabangan ko yung pag-akyat ng token na to kasi once na nagawa nila itong marketing strategy nila na to, feeling ko may potential talaga yung token na yan. R Games competitive advantage, blockchain network is Ethereum, a fully customized platform, multi-games, built on both Unreal and Unity, universal NFTs, multi-chain, UGC integration, AI generated designs. So, dito na tayo sa token allocation. So, sa pre-seed nila, may na-allocate sila dyang 50 million token. Seed sale, 50 din. Strategic, private, 45. Strategic, 15 million. Public sale, 50 million. Staking rewards, 300 million. Liquidity, 100 million. Marketing, 100 million. Advisory is 50 million. Team nila is 10%, which is 100 million. And the development naman is 140 million. So, nandyan napunta yung 14% ng token. Token metrics, nandyan. Basahin nyo na lang. Ito yung roadmap na nakita natin kanina. Yung team nila. And collaborations. So, ito makikita natin dyan yung Wimix, Unreal Engine, Phantasma, Game Evolution, Fabwelt, and Odiana Ventures. Next, yan, contact us. Andyan yung number nila. WhatsApp, nandyan din. Email, Telegram, and lahat ng social media accounts nila ilalagay ko sa description box.
Roblox. So bali, yun lang guys. Sa mga interested dito sa game na to, may potential to guys. Sana ma-initiate nila ng maayos tong game na to kasi para sa akin, hindi nakaka-boring yung mga ganitong klaseng games since naglalaro ako ng mga racing games and hindi siya talaga nakaka-boring, may thrill. Kaya naman gusto kong maging successful yung mga ganitong klaseng NFT games at sana malaki ang kitaan para magkapera tayo. So yun lang guys yung about dito sa R Games na NFT game, crypto game, play to earn game. Pag bago pa lang kayo sa channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Click niyo yung notification bell, set niyo yan sa all para every time na meron tayong bagong NFT game, crypto game at ganitong klaseng content, manonotify kayo. Yun lang guys, maraming salamat. Bye bye.